Sino ang kumokontrol sa buhay mo? Laman o espiritu? Yan ang tanong na iniiwasan ng marami. Ang pinakamapanganib na Kristiyano ay hindi ang isa na tumalikod sa Diyos. Ito ang isa na nagdadala ng pagkain, nagsimba at nagbabasa ka pa rin ng Biblia, naglilingkod ka pa rin, tinatawag ang sariling may utang, ngunit laman ang naghahari sa iyo. Ang iyong mga iniisip, ang iyong reaksyon, ang iyong mga sikretong gawe, ang iyong mga pribadong sandali. Ang iyong laman ay nakaupo sa trono at ang iyong espiritu ay nakatanikala at walang nakapangsin sa paligid mo dahil mukhang maayos ka naman sa panlabas na anyo. Hindi natutuwa ang Diyos sa dami ng iyong nagsisimba. Hindi siya naantig sa mukha mong parang simbahan. Pinapanood niya ang ginagumalo kapag walang nakatingin. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 13 ng diretsahan, kung nabubuhay ka sa laman, mamamatay ka, hindi lang madadapa. Huwag lumaban, mamatay. Pero may paraan para makalabas. 6 na sinaunang gawili. Radikal na hinuwad mula sa magasulatin na sumisira sa iyong laman at ilalabas ang version ho na disenyo ng Diyo kahit bago ka pa'y pinanana. Isa, ugal. Sinisimulan natin ang pag-aayuno sa yung pinakaayaw sa karne mo. Hindi ka pa nakakakumpleto ng seryosong pag-aayuno. O sinubukan mo na minsan, inabot ako ng 11 o'clock ng umaga at sinabi ko sa iyo na nauunawaan ng Diyos, kumain ka kung kailan mo gusto. Titigil ka kung kailan mo gusto. Ang tiyan mo ang naguutos, sinusunod mo, hindi mo na nga napapansing. Ganito kalalim ang lalim ng pang-aalipin, ito ang katotohanan. Ang karne mo ay may iisang punong himpilan lang o iisang command center lang. Ipaiba ang iyong gana. At hanggat kinokontrol ka ng iyong gana sa hapagkaina, inokontrol ka ba niya kahit siyal sa buhay ng iyong pag-iisip? Sa iyong kasalanan, panalangin at lahat ng bagay, ang pag-aayuno ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay puwersa at pahayag na hindi mo pag-aari ang iyong katawan. Hindi sinabi ni Jesus si Mateo, Kabanatang 6, versikulo 16. Kung ikaw ay mag-aayuno, sabi niya, kung ikaw ay mag-aayuno, ipinagwalang bahala niya iyon. Inaasahan niya ito dahil sa iisang espiritu na hindi kailanman nag-aayuno, ang espiritu ay na hindi talaga lumilipad na pumili ng araw ngayong linggo. Mula pagsikat hanggang paglubog ng araw at sa bawat pakikibakang mabuhay, lumuhod ka kaysa abutin ng pagkain. Bibilis ang tibok ng puso mo, parang rehas ang damuhang naghihiwalay sa atin. Araw-araw na pagbabasa ng Biblia, tandaan ang huling pagkakataon. Nung tunay kang yanig ng Biblia, hindi ito nagbigay ng kaaliwan, hindi inspirado, nayanig. Nasira, nagbago, ngayon isipin ang huling pagkakataon. Kung binuksan mo ang Instagram, alam mo na kung alin ang mas bago, eksakto ang puwang itom. Doon maninirahan ng inyong land. Alam mo na ang script, mahahanap mo ang tamang talata para sa tamang sandali. Pero hindi ka nila mababago dahil wala ka talaga sa loob niya. Sinasabi sa Hebreo Kabanata 4, versikulo 12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at mas matala sa espadang may 2 talim na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Abot nito ang mga lugar na hindi maabot ng iyong therapist, na hindi maabot ng iyong pastol, na hindi mo maabot mismo. Pero kung bubuksan mo lang talaga, bukas na umaga ang Biblia sa harap ng cellphone, hindi kape bago ni basahin ng dahan-dahan ang Kabanata 1? Humingi ng malakas sa Diyos, anong sasabihin mo sa akin ngayon? Isulat mo at sumunod bago matapos ang araw. Sa pagsunod, namamatay ang laman sa bawat pagkakataon. Walang eksepsyon. 3, ugali ng taimtim na panalangin. Maging tapat ka sa iyong sarili ngayon. Kailan ka huling umiyak habang nagdadarasal? Kailan ka huling nagtiyaga habang nakaluhod? Hanggang sa may mabasag sa loob mo o sa langit. Maikli at pino ang iyong mga panalangin, tiyak na pareho pa rin ang mga salita. Ang parehong pagkakasunod-sunod, ang parehong mahirap, walang magbabago, walang masira. Tahimik mang tinanggap na walang magbabago, na ang walang saysay na rutinang ito ang bunga ng panalangin. Mali yan. Hawak mo ang pinakamalakas na sandata na ibinigay sa tao bilang ritual sa pagtulog. Santiago Kabanata 5, di sabi sa V16 na mainam ang dalangin ng matuwid kundi mabisa at malakas ito. Mga salitang pandigma ayan. Sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 44, si Jesus ay taos-pusong nanalangin sa Getsemani o anang lubusan kaya't ang kanyang pawis ay naging parang mga pataklam dugo. Hindi siya masalita. Isang taong nasa digmaan, siya ang anak ng Diyos ngunit kailangang lumaban sa taimtim na panalangin. Kaya umupo ka bago ka manalangin ngayon. 10 minuto sa ganap na katahimikan.
Walang musika o cellphone, hayaang mahirapan ang katawan, saka manalangin ng malakas. Pangalanan ang iyong mga sala at takot at ang sumisira sa iyo, manatili. Hanggang sa may magbago, tatahimik ang iyong laman. Haangat ang iyong espiritu. 4, ugali, penitensya. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang tao. Tuwing Linggo, unang hanay, nakataas ang mga kamay, nakapikit. Tuwing Lunes, balik sa parehong kasalanan na inamin niya noong Biyernes. Kumpisal tuwing Biyernes sa loob ng maraming taon. Sabi niya laban ito sa sala, pero para sa Diyos, ito ay pagpili sa kasalanan para mas mapatawad ang dating nito. Ikaw ba yan? Alam mo ang kasalanang laging bumabalik. Alam mo ang gatilyo, ang padron? Sa sandaling sumuko ka, talagang masama ang pakiramdam mo pagkatapos. Sinabi mo sa Diyos na ikaw ay nagsisisi. Minsan, sa loob lang ng ilang oras, balik ka na naman. Hindi ito penitensya, ito ay pag-manage ng utang. Ang guilt ay huli, ang regret ay masama ang loob, pero ang pagsisisi ay pagtalikod at di nauulit. Magkaiba sila. 2 Korinto Kabanata 7, versikulo 10. Banal na hapes ay dulot ay pagsisisi sa kaligtasan ng walang pagsisisi. Ngunit ang mundong pighati ay hatid ay kamatayan. Ang iyong sala pagkatapos magkasala ay hindi makakatulong. Mas malapit sa Diyos. Papatayin ka nila, isulat mong kasalanang patuloy mong kinukonsinte. Ipagtapat ang mga ito ng malakas, manalangin sa awit 51, talata por talata. Pagkatapos ay gumawa ng konkretong pisikal na pagbabago na nagpapahirap sa pagbabalik, burahin ito. I-block ito, alisin ito. Ang pagsisising walang gawa ay emosyon lang. Kita ng Diyos ang kaibahan. 5. Katahimikan at pag-iisa. Subukan ito ngayon. Ilagay ang iyong telepono nang nakaharap pababa ang screen. Umupo ng tahimik, walang musika, walang ingay. Ikaw lang, hanggang kailan mo ito aabutin? Di mo kayang mag-isa kasama ang sarili mo. Nakakabalisa ang katahimikan. Parang sayang lang ang oras kapag nagpapahima. Sa sandaling lumitaw ang isang tahimik na puwang sa iyong araw, otomatiko mo ba agad na pinupuno ang mga ito? Mag-scroll ka, bubuksan mo ang musika, magsisimula ka ng podcast. Kahit ano maliban sa katahimikan at tinatawag mo itong isang personalidad. Hindi lang ako kalmado. Hindi, takot iyan. Anong mangyayari pag tumigil ang ingay? Dahil sa katahimikan, nagsasalita ang Diyos. At ang sinasabi niya tungkol sa iyong laman, hindi ka aya-aya. Marcos Kabanata 1, versikulo 35, si Jesus na anak ng Diyos. Maaga akong nagising kinabukasan kahit madilim pa. Umalis ng bahay. Pumunta sa isang liblib na lugar at nanalangin. Hindi siya nanatili sa init at komportable. Lumalabas siya bago magbukang liwayway para sa katahimikan. Awit 46:10. Tumigil kayo at kilalaning ako ang Diyos. Hindi kaya ng karne mo yan. Nilikha ang iyong isipan para dito. Bukas ng umaga bago ang lahat, iwan ang cellphone sa kabilang kwarto ng 15 minuto. Ang discomfort sa simula ay ang namamatay mong laman. Huwag tumakas, manatili ka. Pananagutan. Ilarawan natin ang isang taong baka kilala mo. Tuwing Linggo, masigasig siya sa Panginoon, sa publiko siya. Ang modelong Kristiyano. 3 taon na siyang palihim na natatalo sa parehong laban. Nag-iisa, nahihiya, pagod na pagod, kumbinsido na tapos na ang lahat. O may nakakaanam, alam mo ba, walang nakakaalam ng tunay mong pinagdadaanan. Walang sino man. May berson ka sa simbahan at pamilya. Maayos ito sa iyong grupo, ngunit ang totoong ikaw ay nabubulok na. At ang iyong karne ay nakakakumbinsi sa iyo na ang pagtatago ang mas ligtas na opsyon. Hindi lang ito nabubuhay sa dilim, lumalago ito ron. Santiago 5:16. Ipagtapat ang mga kasalanan at ipanalangin ang bawat isa. Para gumaling ka. Gumaling, iyan ang pangako. Pero ang kondisyon ang inuuna, unang pag-amin. Kawikaan 27:17. Gaya ng bakal sa bakal, hinahasa ng tao ang kapwa. Hindi mo kayang hasain ang sarili mo. Kailangan mo ng taong sapat ang pagmamahal na magsasabi ng totoo. Ngayon na, isulat sa gulong. Mensahe sa mga mananampalataya. 4 na salita, kailangan ko ang tulong mo. Sabihin ang totoo, pahintulutan siya. Para tanungin ka ng mga mahihirap na tanong linggo-linggo, lalabanan ito na iyong laman. Ipadala pa rin ang mensahe. Sa sandaling iyon kung saan ang iyong kasalanan ay nagtatagpo sa liwanag. Ang kapangyarihan niya sa iyo ay nagsisimulang mamatay. Dito na ako titigil. Ang bait mo naman, narinig mo na ang ganitong mensahe dati. Tumaro ka. Naramdaman mo.
At pagkatapos ay bumalik ka sa iyong telepono para sa iyong kaginhawaan, sa iyong mga lumang huwararan at tumawa ang laman mo, hindi ngayon. Pumili ng isang gawe mula sa listahang ito, hindi 68. Yung pinaka nakakakumbinsi sa iyo, yung laban sa kung saan ang iyong karne. Sinong nag-alok ng pinakamalakas na pagtutol? Ang paglaban na ito ang iyong palatandaan. Tama yan, mag-commit ka ng 30 araw. Sabihin mo sa isang tao, isulat mo. Ipanalangin ito ngayong gabi sa mga na kay Kristo Jesus na ipinako na ang laman sa krus, pati mga hilig at pagnanasa nito. Galatia 5:24. Hindi yan mabait na salita. Brutal ang pagpapako sa krus. Ang wakas at sadyang nilikha ka para sa apoy ng Espiritu, hindi sa tanikala ng laman. Magdesisyon ka. Simulan ngayon at masdan ang gawa ng Diyos. Mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa iba pang nilalaman. Salamat!